Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Tecno Spark Go 2. Okay, this is a budget phone. I believe naglalaro lang to around 3,000 to 4,000 pesos. So, ang tanong, sulit ba ito sa pagiging budget niya? Okay, so, konti expectations muna bago tayo mag-start. This has 120 Hz. O ba? Below 4,000 pesos pero 120 Hz. 120 Hz. 6.67 inch, IP64, may free link din siya. May IP64 na rin naman mga budget phone yun, no? Pang malupitan na rin, fairness. Dual speaker din, aba. Drop resistance up to 1.5 meter. Other features pa niya is, may infrared na rin siya. 13 megapixel main camera, 5,000 mAh large battery, 15 watts fast charging. Notes, not fast charging. Pero okay, again, nasa below 4,000 pesos tayo. So, I guess, okay na yan. Hindi na tayo makapagreklamo dyan. With these features na nakasama, parang okay lang yan. 4.5G fast network, side fingerprint unlocking, and processor niya is Unisoc T7250. This is, I believe, 28 nanometer pa yata ito. Yeah, may kalumaan na tong chipset niya. But it's okay. Tignan natin na lang yung actual na performance. But for now, unboxing muna tayo. Mabilis lang. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. So yun, tingnan na natin ngayon kung ano ang pinaka-itsura niya. You know. So, konting tour muna tayo para hindi natin babalikan mamaya. Sa taas, meron tayong, I believe this is a speaker. Kung hindi ito ang infrared kasi wala namang LED na nakalagay. So, I believe this is a speaker. Since sabi rito is dual speaker. Okay. Sa kaliwa is nandito yung kanyang SIM tray. And checkin na rin natin kung hybrid ba siya o may dedicated siya na SIM card. Memory card support. Okay, good. Meron siyang dedicated na memory card plus dual SIM. Siyempre, lalagyan na natin yan ng SIM card. 5G na agad. Pero 4.5G lang naman ang supported nito. Kaya yan. Supported pa rin naman ang SIM card na to, ang 4.5G. Sa baba naman nandito ang, meron siyang audio port. Yes, 3.5mm jack. Microphone, USB 2.0. The main speaker. Of course. At sa kanan naman, nandito ang kanyang fingerprint power button with volume rocker sa tabi. And actually, ang ganda ng finish niya, no? Mukha siyang aluminum finish, pero I think this is just plastic. Pero ang solid tingnan. Ang gara lang tingnan, di ba? Di ba? Pang sosyali lang tingin. This is around 3,000 to 4,000 pesos, But look at that. Aluminum finish. Finish lang. And then we have the camera here. Ayun. Kita natin. Single camera lang po siya, which is, I think, mas okay to kaysa magpanggap siyang dalawang camera. Wala naman silbi yung isa. So, this one is single camera lang talaga. The other one, dami lang. Walang nakalagay talaga. Walang butas, wala kahit ano. So, dami lang yan. Single camera. So, I believe this has the 13 megapixel na camera. Okay. We have two LED na monotone siya. Hindi siya dual tone since mukhang pareho lang naman ang kulay. And the Tecno Spark branding. Actually, hindi siya mukhang pipitsugin. Maganda siya. May kahawig siya na mamahaling phone. At try na rin natin yung jelly case. Puti rin naman, no? Yes. So, yun. Not bad. It's okay. Okay din na may butas siya for the power button fingerprint. And meron na pala siyang kasama na rin na screen protector. If you can see it sa camera, you know. So, screen protector na po ito. Tagalin na natin to para mas makita natin ang buo habang ginagamit. And for now, isa-setup ko muna, babalik ako kayo. And so, fast forward na tayo agad. Let's go! So, ayun. After, I don't know, more than a week, almost 2 weeks na yata. More than a week lang yata. Yan. Finally, ito na yung detalyadong review. Diretso na agad. So, the Tecno Spark Go 2. Ito nga pala yung kanyang case, just in case lang. Kasama na po ito sa box, don't worry. So, protected na agad kayo kung just in case. Pero, re-review natin siya ng nakahubad or nude lang. Yan lang. So, mukha siyang iPhone, no? Yung base version nila, yung dual camera lang ni iPhone. So, mukha siyang social in fairness. But anyway, so, unang-una, specs muna tayo. Yan, para malinaw. This is currently running on Android 15 Go. Okay, Go Edition. Since makikita nyo, mga Go Edition po yung ibang mga apps dito. Google Go. Basta yung mga light. So, basically, hindi nyo rin po ito pwede lagyan ng live wallpaper kasi yun ang napansin ko. Basta Android Go Edition, hindi pwede lagyan ng live wallpaper. But still, it's functioning naman for most essential use. Okay? Again, Android 15 Go, iOS 15 po yan. Ang chipset po nito is Unisoc T7250. That's 12 nanometer. Medyo kalumaan na. At hanggang 1.8 GHz lang siya. Okay?
GPU nito is Mali G57 MP1 hanggang 850 MHz naman po yan. So basically medyo kahit paano may ibubuga rin naman ng GPU nito. Of course para sa budget lang ha. By the way, pause nyo na tong video na to kung gusto nyo pang basahin yung ibang part ng specs, but right now kailangan ko na dumiretso sa detalyadong review. And of course, by the way, ang price po nito is 3,299 pesos para sa 3GB 64GB na storage. Okay, 3GB RAM po yun, 64GB na storage. May extended RAM siya na 3GB, so 6GB ang minamarket po rito, but hardware wise that's 3GB lang po na RAM. Okay, that's 3,299 for base variant na 364GB, and then sa 3GB 128GB storage naman, that's 3,599, or basically that's 3,600 pesos. Okay, so murang-mura. Ang tanong, sulit kaya ang smartphone na to para sa kanyang price? Kahit sabihin natin sobrang mura yan, siyempre pinaghirapan pera nyo pa rin yan. So ang tanong, sulit kaya ito sa mga budgetarian dyan, okay? Kung interesado ka, umpisa na natin. Let's go! So, unang-una, build and design. So, klaruhin ko lang, since nasa 3,000 pesos category lang tayo, don't expect na premium yung material dito. Pero mukha naman siyang premium, di ba? Kita nyo naman, oh, mukha siyang aluminum material, pero this is just plastic with aluminum finish. Aluminum colored finish, parang gano'n. And yung kanyang texture din is hindi glossy. May pagka parang metallic din, no? And of course, this is plastic material. Plastic din po ito. And of course, ito lang ang glass. To be fair, meron naman siyang kasamang screen protector, as you can see, yun. And kahit namumurahin lang po ito, in fairness, meron po siyang IP64 rating. Water and dust resistance po. So, safe po ito. Protected siya sa splash. Tilamsik lang, ambon, yun, gano'n. Basta huwag nyo lang ibababad siguro sa tubig na matagal. Pero, mga konting splash, protected po siya. That's sa 3,000 pesos ha, na category. Okay? And of course, meron din po siyang drop resistance rating up to 1.5 meters. Okay? So, mga kulang-kulang isang dipa. Hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Pero mga kulang-kulang isang dipa, nalaglag siya. Bit-bit nyo, hawak nyo, lalakad kayo, nabitawan nyo kasi may dumali sa balikat nyo or something. Supposedly, I can't confirm kung totoo nga, but meron nga daw po siyang drop resistance up to 1.5 meters. Okay. Now, so basically, bibigyan ko ito sa rating niya po, design-wise, and of course, ibabangga natin sa presyo niya na sa around 3,000 lang. Bibigyan ko siya ng 8 out of 10 sa design. Okay? Again, ibabangga lang natin sa price tag niya. Okay? Solid. Again, that's design pa lang and build. Okay? Lipat naman tayo ngayon sa performance. Okay. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs. Again, this has Unisoc T7-250. 12 nanometer up to 1.8 GHz na clock speed. Octa-core po yan. Ang GPU nito, single core lang. Ang total score niya is 258,000 lang. Napakababa, but still, again, nasa 3,000 category lang tayo. So, ang hirap naman magreklamo. Maghanap ng 1.5 million ang total score sa 3,000 pesos. Okay, so ito po yung bumubuo sa 258,393 na score niya. GPU niya, 89,000 at GPU, as expected, medyo mababa. That's 31,000. Okay, to give you context lang, ang Helio G99 is around 70,000 po ang GPU. Ito ay 31,000 lang. Okay, so lilinawin ko na agad, unahan ko na kayo. Hindi po ito gaming phone. Okay? Pero, kaya naman ito. Naka-low settings lang for gaming. Pero papakita ko sa inyo yan. And of course, ito na yung translation niya. For Mobile Legends, again, this is not a gaming phone. So, hindi ko na masyadong inano to sa mga test ng gaming. But, it can perform, okay? Sa Mobile Legends, sinet natin siya sa low graphics, which yun yung default niya, and then high FPS. Nag-run po siya in fairness sa 60 FPS at ang temperature 37 degrees Celsius lang. At tinry ko rin siya sa yung parang Royal Rumble na sabay-sabay ng mga characters naglaban-laban sa screen hanggang finale. In fairness, hindi ko po siya halos nakitaan ng frame drops. Mga once, twice siguro na frame drops. But that's it. Ibig ko sabihin, hindi naapektuhan yung laro ko. Halos di ko nga napansin yun, kung hindi pa siya nag-glitch saglit eh. Pero again, napaka-random lang. So, carry naman niya, low settings lang, at saka, of course, expectation-wise, low demand ng mga games lang. So, kaya naman po niya. Okay? And sa mga nagtatanong kung pwede ba ito sa gyroscope, I can confirm na virtual gyroscope lang po ang gamit niya. So, hindi po hardware. This is just software-based lang na gyro. So, sa mga gagamitin ito sa mga games na may gyro, sorry, negative. So, Mobile Legends lang. As you can see, smooth po dyan. Masarap maglaro kahit paano. Low settings nyo lang. For expectations-wise lang. Okay? Now, sa performance, bibigyan ko siya ng, again, ibabangga ko lang sa presyo niya na 3,000 pesos. Bibigyan ko naman siya ng decent na 7 out of 10. Not bad. Okay? Again, binabangga lang natin sa price niya. Hindi tayo nag-expect dito ng pang 1 million to 2 million na Antutu score. May iba sa inyo dyan. Iba din eh. Iba din. Anyway, lipat na tayo sa battery.
Sa battery po, meron po siyang 5,000 mAh na battery, up to 15 watts po na fast charging, wired lang po, okay? Sa PCMark score, in fairness, dito siya medyo gumanda-ganda ang tingin ko sa kanya. Sa half brightness, half volume with internet, nakakuha tayo ng 17 hours. That's 1 minute na lang para mag 17 hours. 17 hours! This! Kumbaga, Android ko siya. So, as expected talaga ganito dapat ang score pag mga Android ko, makunat sa battery. Okay? Sa full volume naman, full brightness, nakakuha tayo ng 8 hours 41 minutes. That's slightly above average. Yung half brightness, half volume, above talaga average. Kasi ang average lang talaga ng half brightness is around 12 hours. But, syempre kanina, 17 hours yun. But this one, 8 hours 41 minutes naman sa full brightness, full volume with internet. That's impressive na rin kahit paano. So, sa mga tropa nating riders yan, why not? Pwede. Sa 3,000 pesos, mayroon na kayong ganito makukuha na makunat na battery. Okay? Pero syempre, ibang usapan yan. Pag dinagdagan nyo ng mga apps and games, syempre, magbabago yan. Hindi na masusunod ito. Currently, ang nakalagay lang dito, kaya nakakuha tayo ng ganyan score is ganito lang. Ito lang ha. Yan lang ha. Okay? Walang masyado pang apps dito. Wala pang social media halos. TikTok lang. May Facebook dito. Facebook doon. And Messenger. So on and so forth. And counting games. Okay? Yun ang mga nakalagay. Kaya nakakuha tayo ng maganda-gandang score. But again, dadagdagan nyo. And of course, ibababad nyo sa overheating. Ibababad nyo sa sikat ng araw. Or sagad-sagad lagi ang brightness. Actually, nakasagad-sagad naman lagi ang brightness dito sa test ko. So why not? What else? Yun, sabay-sabay ng mga apps. Inilagay nyo ng nagra-run sa background. Syempre, ibang usapan yun. Iba na makukuha nyo score. But right now, ito ang nakuha kong score. Good job kay Technospark Go 2. Nice one. So, other specs pa rin. Wala po siyang bypass charging. Okay, don't expect that. At lalong wala itong wireless charging. Okay. And para ma-full charge siya using the 15 watts from 20% to 100%, medyo may kabagalan. Umaabot ng 1.5 hour. Yes, 1 hour and 20 minutes. So, may kabagalan po talaga siya ma-full charge. Yeah, yun yung pinaka-downside. So, sa battery, bibigyan ko lang ito ng score na 7 out of 10. Mataas ko pa rin kasi maganda yung kanyang kunat. Hindi ganun kataas kasi nga, ang bagal ng charging and yun na yung pinaka mga features niya. Konti lang. Again, nasa 3,000 lang tayo. Still, 7 out of 10 is very good score pa rin. Okay? Now, lipat na tayo sa display. This has 6.67-inch IPS LCD. Diagonally po yan. Meron po siya hanggang 400 nits ng brightness. Supported po niya hanggang 5 multi-touch lang. Okay? So, sa mga ML player dyan na gumagamit ng hanggang 10 daliri, hindi ko alam kung paano nyo ginagawa yon. Hanggang 5 lang po ang kaya nitong isupport ng sabay-sabay. In fairness, supported nito ang 120Hz screen refresh rate. And the whole time na ginamit natin siya ditong buong review na to is sinet natin sa 120Hz screen refresh rate. Smooth naman siya, okay, yes. Pero napanood nyo yung video ko about sa 120Hz screen refresh rate sa budget smartphone. Ang 120Hz screen refresh rate ay na-enjoy nyo lang dito lang sa home screen at sa mga ibang light apps. Pero sa gaming, lahat ng mga mga medyo heavy na, hanggang 30 to 60 FPS lang yan. To be safe, hanggang 60 FPS most of the time. So, 120Hz screen refresh rate dito is just a marketing strategy lang. Okay, so yeah, supported niya 120Hz screen refresh rate, but the chipset and the display technology hindi rin ganun talaga compatible. Okay, at some point merong bottleneck somewhere there. Alright, yun lang. Sa touch sampling rate, yun, mababa rin. 125Hz touch sampling rate lang. At sa wide vine, of course, 3,000 pesos po ito. Nasa level 3 lang po siya. So, basically, pakita ko lang pala sa inyo saglit yung display settings niya. Okay, meron tayong adaptive brightness. Yung last time kasi yata, last year, nasa 3,000 to 4,000 pesos din yun. Walang adaptive brightness yun. Tecno rin yata yun or itel, something like that. But anyway, but this one, at least meron. Okay? Nadala kasi ako na hindi ko na-check last time. Ngayon, chinecheck ko na kasi pagka budget smartphone, minsan tinatanggalan pala nila ng adaptive brightness. And yun, may high brightness mode din siya. Sa high brightness mode po niya actually, supported niya hanggang 500 to 600 nits. Pero it's not much of a difference din sa normal niya na screen na 400 nits. And of course, meron tayo ditong switch, merong auto, standard na 60Hz and up to 120Hz screen refresh rate. And of course, pwede rin i-customize. Actually, ito, mas maganda, gamitin nyo na lang siguro ito. I-customize nyo na lang na yung mga games nyo ang ilalagay nyo sa 90 to 120Hz screen refresh rate. Like, hanapin natin kunwari yung Mobile Legends. Yan. This one, nakalagay sa 60Hz, diba? Set natin sa 90Hz kung gusto nyo lang na at some point, maybe,
at some point ma-optimize palalo, ma-support niya na yung 90 Hz screen refresh rate. So mga game lang, pero the rest 60 Hz lang, okay din sapat na yun kasi mahina lang din naman talaga ang chipset kasi nito. Don't expect much. Again, nasa 3,000 pesos lang kasi tayo. So basically sa display, ganyan po itsura niya. Makulay, panoran, pwede na 720p. Again, 720p lang po nga pala ang screen resolution nito, and don't expect na mataas din na makukuha niyo yung mga resolution sa mga streaming apps. Sa YouTube, kaya niya hanggang 1080p supported, pero again, since 720p lang yung screen, 720p lang din yung mapapanood nyo. So, sayang yung data nyo na isa-set nyo pa sa 1080p, 720p nga lang ang kaya ng display. So, yun lang naman. Konting advice lang naman yun. So, basically, score nito sa display, bibigyan ko siya ng 7 out of 10 lang din. Okay? 7 out of 10, okay na po yan. Now, lipat na tayo sa camera. Okay? This has 13 megapixel. Okay, in fairness, pero single camera lang yan. Itong isa is wala po yan, bakante po yan. So this is just single camera with dual LED pero single tone, and 8 megapixel naman sa front camera. To be fair, supported niya ang 2K at 30 fps, both front and back sa video recording. 2K at 30 fps, see that? Right, 2K po yan, 2K at 30 fps. Pero as per actual usage, ito po ay very usable, don't worry, very usable naman, magagamit nyo na, pwede na rin sa kanya price tag. Social media ready, not impressive, pwede na. Again, very usable lang, yun lang yung masasabi ko. So tignan nyo na lang yung konting mga shots niya. Yan. May camera test, battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, dapat kung magbigay ikot man ng sagot, pag-tech ang usapan ay tunay. Tech simplify, Goldman, yeah, tech na malinaw, review na malaman, di puro yabang. Goldman, oh, solid ang galawan, smartphone reviews para sa taong bayan. So this is the front camera, 8 megapixel lang ito, but decent naman, actually very usable pa rin naman. So video calls, pwede, why not, diba? By the way, kung di ko pa na-mention, this is 2K at 30 fps. Yeah, 3,000 pesos, 3,000 plus pesos pero ng 2K resolution na video recording at 30 fps. Same din po sa likod, both po supported ng 2K at 30 fps. And now, pag stretch yung kamay, ganito siya. Pwede na, di ba? Kahit paano, wide pa rin naman yan. And very acceptable. So, pwede na po to. Anyway, kamusta ang microphone? Tignan natin yung likod. Kaya na mag-decide. Again, wala naman tong stabilization, so don't expect. Kaya hindi ko nagtatest sa mga habang naglalakad. Basta mauga ito. Basta may hilo lang kayo. Pero kamustahin na lang natin yung linaw ng mga shots. Lipat tayo sa rear camera naman. So, ito naman yung kanyang rear camera. This is 2K at 30 fps again. Kaya niya mag 2 times zoom. Oh, actually, malinaw pa rin yung 2 times zoom. Oh. Shaky pero malinaw. Yeah, not bad. Pwede na to. Again, we're not expecting much sa kanyang price tag. Kaya okay na po ito. Actually, very good na po ito para sa isang budget smartphone. Sagad ko nga yung pinakasagad ng zoom niya. Zoom niya is kaya hanggang 4 times. Oh, usable pa rin. This is 4 times zoom. At malinaw pa rin yan kahit paano. Yes, pasado pa rin po yan. And kamusta yung microphone? Balik tayo sa times 1. It's not bad. Okay na, pwede na. Very good na po yan. Now, sa camera, bibigyan ko siya, again, ibabangga ko lang ulit sa price tag niya na 3,000 pesos. Sa 3,000 pesos category, bibigyan ko siya ng 6.5 out of 10. Okay? Pwede nang ilagay sa 7 out of 10. Why not? Why not? Okay. Nasa 3,000 pesos lang din naman tayo. We can't really be choosy kung alam natin na napakamura naman na talaga nito. Naku po, ang mura na. So, 7 out of 10 to be safe. Ayun. Finally, sa audio. Dito medyo bitin talaga ako. Dual speaker po yan, I must tell you. And ito po ang kanyang quality. Sample lang po ito. Special, di ka malilito riyan sa bawat review.
Yun. So as you can see, hindi po actually balance yung kanyang sound na nilalabas. Dito is parang hindi ganun kalakas, mahina actually, and dito lang talaga pinakamalakas, which is understood naman kasi ito yung main speaker. So basically sa audio, bibigyan ko lang siya ng 6 out of 10. Okay. Hindi ganun kalakas din eh. Medyo talagang bitin ako. Lahat ng aspects siya bitin. Kahit na nasa loob ako ng isang room, tingin ko hindi siya ganun kalakas. Yeah, so 6 out of 10 lang sa speaker. Again, real talk po tayo dito ha. Now, sa connectivity na tayo. Alright. This supports 4G, LTE, VoLTE, VO Wi-Fi. Okay? And sa speed test result, pakita ko na lang din sa inyo. Actually, nakalimutan ko palang i-test yung Wi-Fi speed test. Mobile data lang na test ko. Okay. Sa Wi-Fi, alam ko, hindi siya ganun kalakas eh. Nasa around 100 Mbps to 200. Ayun, tama. Nasa 200 Mbps lang po ang kaya niyang masagap sa aking 5 GHz na up to 800 Mbps. Okay? Supported niya in fairness, supported niya ang 2.4 GHz and 5 GHz. And right now, connected siya sa Wi-Fi ko na 5 GHz. And nakakuha tayo ng at least around 200 plus mahigit na Mbps. Again, ang aking internet plan po rito supported hanggang 800 Mbps. Pero ito lang po yung max na kaya niyang masagap. So that means, dun talaga natin makikita na mga budget smartphone is hindi ganun din kalakas ang signal. Malaking factor din po talaga ang price tag sa mga ganito. Hindi ganun kalakas yung mga modem nila sa chipset. Okay? And sa mobile data naman, average lang po siya actually. Pwede na din natin i-test ngayon. Tansya ko nasa around 10 to 15 Mbps lang dito. But I can't really expect much kasi nga mahina signal dito sa loob ng bahay. See that? In fairness, akit pa nga siya ng 20 Mbps kung susuwerte-suwerte. Again, this is just mobile data. Nakaupo yung Wi-Fi. So, decent na rin po. Okay? Not bad para sa pagsagap. Kasi, I think the last time na nag-test ako dito ng around 4,000 pesos pa ngayon na smartphone is nasa 10 Mbps lang. But this one, kaya niya hanggang 17 Mbps, which is impressive na sa kanyang price tag. Okay? Other features pa, meron siyang free link, which hanggang ngayon hindi ko pa na-test. Ba't kami hindi ko pa na-test yan? Free link is dito yung mahanap sa SIM network, and then nandito free link. Anong ginagawa nito? Base sa description niya is kaya po niyang makagawa ng call, free call po, kahit wala pong signal. Ang gagamitin lang yata nito is, I'm not really sure, pero parang Bluetooth eh. Oh. Kasi yun ang nire-request siya every time na inaano ko to. Bluetooth and some radio frequency signal. I'm not really sure about that part. Again, I haven't tested this before. Bakit nga ba hindi ko pa na-test hanggang ngayon? I'll find time siguro na i-test ko kung gumagana nga talaga. But supposedly, pwede kayong gumawa ng call kahit wala po kayong Wi-Fi or mobile data signal. Pero syempre, supported lang yan ang kapwa mga smartphone at Tecno, and I believe meron din sa Infinix and Itel itong free link na feature na ito. And meron po siyang Bluetooth 5.0 and supported din niya ang FM radio. Yun, meron siya. Ay, by the way, meron nga po pala siyang headphone jack. Just in case lang ha, hindi ko nabanggit. May headphone jack siya. So, hindi nyo kailangan isaksak dito USB Type-C para magka-antena kayo. Headphone jack na lang gamitin nyo para magamit nyo itong Wow FM. So, yun lang naman ay kung nakikinig pa rin kayo ng radyo sa inyong smartphone. Yun. So, sa connectivity, bibigyan ko siya ng 7 out of 10. Not bad. Again, binabangga ko lang sa kanyang price tag. Now, sa verdict na tayo. Sa verdict, bibigyan ko ito ng 7 out of 10 lang din basically na overall score. Okay? Why not? Kasi kahit paano naman, nakikita nyo naman, very kunat pa rin ang kanyang battery. Not bad para sa battery. And although may konting bloatware tayo dito, konti lang naman, Technospot, Visha Player. The rest ako na yan eh. May Shopee, hindi ako yan, bloatware yan dito. Pero since alam ko gagamit pa rin naman kayo ng Shopee, why not? So, yun, high translate. So, may mga manakanakang bloatware pero hindi naman siya malala. Yun, games. Yun eh. Wala pang 10, I believe, yung mga bloatware. The rest, ako na nag-install po niyan. So, not bad na rin para sa isang Android Go. Android 15 po rin po yan. So, again, 7 out of 10. And para sa price tag niya na 3,299 up to 3,500, I believe, meron din silang promo sa TikTok. Kung sa TikTok niya bibili nito is 3,000 lang. 3,099. So, bali, 3,100 pesos. Mas makakatipid pa kayo. So, kung interesado kayo, check nyo yung TikTok. Pero, I think promo lang yun eh. And kung hindi nyo na maabutan, I'm sorry, pero ang pinaka-price tag nito is nasa 3,299 to 3,599. Okay? So, yun yung pinaka-regular price niya.
still, I think sulit pa rin ito. And para sa mga pang bardagulan lang, pang laspagan, pang backup phone, this is good. Actually, ang ganda ng kanyang signal, not bad. Para sa isang budget smartphone and makunat. So, solid rin po ito. So, yun. Kung interesado po kayo rito, iwan ko yung link sa video description or try ko i-pin sa comments. Okay? Don't worry, mga legit po na mga store po yan. Mga link ng store. Safe po yan. Click nyo na lang and malaking tulong din actually sa amin yan. Kahit paano may commission kami dyan around 3 to 6 pesos per binibili kayo. Don't worry, hindi yan ina-add sa inyong nabili ha. Yan parang commission na namin kay Lazada and Shopee. Okay, just in case lang, makakakala nyo dahil doon nagmamahal. Hindi. Saka 3 to 6 pesos, hindi naman siguro ganun kalaki para sa inyo. No? So, yun lang naman. Just for transparency lang, bakit may mga link kami na nilalagay dyan. Okay? Hindi po yung brand ang nagbabayad sa amin noon, si Lazada and Shopee. Yung brand, wala pong kinalaman doon. Since sa platform nila kami gumagamit ng link, sila po ang may hawak sa amin affiliate. Okay? But not the brand. Okay? Malinaw lang yun. For transparency lang. Again, kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, don't forget to subscribe, like, and share. And sa susunod ulit na detalyadong review, sana mawili kayo. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Hey, walang bias, walang arte. Tapat kung magbigay ikot man ng sagot.